Yun, magandang araw sa inyo lahat at ulit sa panibago nating video. So ayun nga, recently I got hired as a community manager for Triumph Games, and isa sa mga games under them is itong Battle Rise Kingdom of Champion. So itong game na to is available sa Apple App Store tsaka sa Google Play Store. So pwede nyo na to i-download, laruin, and this is a Web 2.5 game. Kumbaga, it's a Web 2 game na nag-transition into Web 3. And ito nga, nagre-release sila ng Founder Pass NFT. 2,000 lang yung 2,000 Founder Pass lang yung mint nila, and that's it. And napakaganda ng mga benefits nitong Founder Pass NFT na to. Magkano ba siya? Okay, sa public mint, it will be $200. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung benefits nitong game nito. Actually, mabasa nyo naman. Pero, there will be an allow list mint later on 1:30 UTC or 9:30 PM sa atin dito sa Pinas. So ayun, discuss ko lang isa-isa yung benefits nitong Founder Pass and bakit siya maganda kung naglalaro na kayo ng Battle Rise. So if you are already playing Battle Rise, napakaganda nitong Founder Pass and nito. Una-una sa lahat, ito yung Trove of Reward. Sabi nga dito, makaka-receive ka ng 7,000 crystals, 25 forge draws, and high-end welcome pack. So yung welcome pack na yun, probably ang laman nun yung mga shards ng mga champions, and makakuha ka ng mga high rarity na champion. So ayun, ang value pa lang at yung Trove of Rewards pa lang na sinasabi nila, ang value na agad nun is $200. So paano ka na agad? Balik na agad sa'yo. If you are a gamer, no? Kung naglalaro ka na talaga ng Battle Rise, wala na, kumbaga balik taya ka na doon pa lang sa Trove of Rewards na unang nabanggit. Then another benefit of this Founder Pass, itong passive income. Bakit? Paano? I-stake mo lang yung Founder Pass mo, and weekly makakatanggap ka ng kanilang token, which is yung battle. Ngayon, 1 year mo i-stake and weekly makakakuha ka ng battle. Hindi natin alam kung magiging magkano yung battle token na yan. Pero for a year, siguro naman it would be more than what you paid for. Yung makukuha mo dito sa battle na to or yung passive earning na to. And isa pa, itong game na to, by the way, wala dito sa listahan. Future update, they will allow players to earn Satoshi. Okay, ano ba yung Satoshi? Isa siyang unit ng Bitcoin. So technically, you are farming Bitcoin while playing the game. Di ko na alam kung magkano talaga yung rate, pero huwag nyo na-expect na ganun kalaki. Kasi syempre, no, Bitcoin yan, hindi naman ganun kadali minahin yan. And aside doon sa mag-gain ka ng Satoshi while playing the game, they will implement something later on na kung saan yung mga players manonood ng ads. Let's say, hindi ka naman talaga gamer, ayaw mo talaga ng maglaro ng Battle Rise. Open mo lang yung app mo, manonood ka ng ads, and then you will be rewarded tokens. Okay, so technically, manonood ka ng 10 ads kada araw, yes, may revenue yung Battle Rise doon, pero babalik niya sa'yo sa mga users ng app nila. So, di ba? Doon pa lang medyo maganda na talaga yung benefits nitong Founder Pass. Okay, VIP status. Again, this is for players na talaga, no? Yung VIP status. Kasi dito sa Battle Rise, meron kang Battle Pass na pwedeng bilhin. It's 455 pesos per month. So 455 pesos per month, i-multiply natin yan sa 12. 455 pesos per month times 12, that's 5,460. Divide mo na sa 58, so that's $94 na agad the whole year. Tapos syempre may mga perks pa yan na makukuha mo pag nag-avail ka ng Battle Pass, and that's the value nun, parang $800 na, yun nga sabi nga dito. So again, over $1,000 na yung benefits, in-game benefits pa lang nitong Founder Pass. Sasama mo pa yung passive battle rewards. Tapos, again, pag naglalaro ka talaga ng Battle Rise, meron kang enhanced luck. Makakakuha ka ng mga may mas mataas ka na chance na makakuha ng mga artifact. Okay,
Eh ano naman pake natin sa artifact na yan? Eh sa laro lang din ang magagamit. Well, dito sa Battle Rise kasi, hindi character ang NFT. Ang ginawa nilang NFT, yung mga artifacts, yung mga armors, yung mga weapons dito sa game na to. Yun yung ginawa nilang NFT. So, if you have a higher chance to get those artifact na mas rare, pag meron kang Founder Pass, ibig sabihin, meron kang potential na makapagbenta ng items sa marketplace nila once na ma-implement na yung marketplace. So that's another great benefit sa Founder Pass. And another thing is ito na. Pwede mong iparenta yung Founder Pass mo sa secondary market. So kunyari, ayaw mo maglaro, hindi mo naman din ma-enjoy yung enhanced luck na yan. Ano ba yan? Baga, yung VIP na yan, yung battle pass na yan, yung enhanced luck na yan, wala, hindi ka nga naglalaro eh. So iparenta mo na lang yung yung Founder Pass mo. Then yung mga benefits na yun, yung VIP status tsaka yung enhanced luck, ang makikinabang ngayon yung nagrenta ng Founder Pass. Diba? So win-win. Kunyari, ikaw passive ka na mag-earn dahil pinaparentahan mo siya. As an active player, yung nagrenta, ma-enjoy niya dahil may VIP status siya tsaka enhanced luck. Diba? So, ayun, napakaganda nitong ng Founder Pass na ito. And 2,000 lang siya. 2,000 units lang yung i-release nila. Then after that, wala na. Okay. So, itong mint will be on Rarible. Ang kailangan nyo dito, kung may allow list kayo ng Battle Rise, kailangan nyo ng 235 XTZ o yung token ng Tesos. So, by the way, ang mga partner ni Battle Rise, sabihin ko lang, yung Tesos, yung A-tier, natin. Ito ko sa inyo yung mga partners nila kasi bigatin din yung mga partners ito. Kaya nakakatuwa tong game na to eh. Ano silang partners? Ayan, yung W3GG, A-tier, Tesos, saka yung Dimension Zone. Ayan. Nagkaroon sila ng Mega Space nung nakaraan, nagpamigay sila ng 5 Founder Pass. And I think, ito, bonus na rin, magkakaroon ng AMA ulit mamaya. Ito. So, punta na kayo sa Twitter page ni Battle Rise Kingdom of Champions, 9:30 PM. Magkakaroon ng AMA, syempre magpapamigay sila ng Founder Pass dyan. Probably, hindi ko alam kung 5 ulit yung ipamimigay nila, pero definitely meron. Yan. So, punta kayo dito. Makinig kayo sa Twitter space nila, sa AMA nila, then get a chance na malay nyo, di ba? Or siguro, mag-mint na rin kayo kung may allow list kayo. And to those na walang allow list, kung hindi ma-sold out, pero I think masasold out tong masasold out tong Founder Pass na to. Pag hindi siya sold out, after 2 days, ipapamint nila sa public and it will be $200. Yung allow list kasi ngayon, $180 yung value. So yun, sobrang and yun lang. Kita-kits sa susunod na video guys. So, yung kwento time natin siguro sa another video na lang. Inuna ko lang talaga tong video ko for Founder Pass kasi nga mamaya na yung allow list na mint. So yun, kwentuhan tayo next time guys. Maraming salamat. See you in the next video.